nga ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Samahan niyo ulit kami na maligo din sa ilog. Ay, for the go! Pagkalaki-laki nga ni ho na ring isda na nabili na natatay sa palengke mga kamangyan, muntik na talaga ako mapakanta ng Mami Shark Tutururu. Hala, 4 na kilo nga ni raw ari mga kamangyan at 220 pesos so ang 1 kilo. O syempre magamit tayo ng calculator kasi hindi kaya ng mind. 4 na kilo ay 880 pesos so agad. Kapag napunta ko kami ng palengke, lagi naman ho talagang merong gulyasan. Pero syempre madalang ho yung makakabili ka ng garning buo gawa ng syempre. Madalas ho ang inabili lang ay yung mga kilo-kilo, 1 kilo, 2 kilo. Kasi ho kapag mabili ka ng garning kalalaki, para namang adalhin na to sa bahay ni Big Brother. Hala, kapag nakakabili din ho pala kami ng garning isda mga kamangyan, ang luto ho talaga na inagawa namin dyan ay ginatan o kaya naman ay prito. Pero ngayon yung agawin namin dyan, kaldereta. O diga akala niyo sa mga karne-karne lang yung mga kaldereta ganyan. Sa tunay ho, sarap na sarap talaga ako sa laman na ring isda na ari. Sobrang siksik yung laman niya tapos hindi malansa. Pag naprito yan parang lasang karne. Habang nagagayat nga ni ho dun si tatay at wala pa akong gawa, ay di kinuha ko na ho aring Jolly Corn. O diga siya hala may pa-corn. Hindi lang ho kasi namin na rin nagamit pang merienda, inadagdag din namin ari sa mga paborito naming ulam, ganyan. Lagi din ho kaming meron na gawa nga ni ng ready to eat na. Minsan nga ni ho, inapapak-papak pa rin ni na Julina. Aray easy open kan din pala rin mga kamangyan at madali rin hong hanapin mapa-online man o saan mang mga tindahan. Yung iba ho, nakikita ko inagawa rin main dish, side dish, dessert, merienda. Talagang gamit na gamit. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadami yung laman. Bali, sinala ko lang yan dyan mga kamangyan para yung matira talaga yung pinakang corn na. Tapos yan, atabi muna natin dahil mamaya pa naman agamitin. Baka papakin na ng mga kasama ko dini. Hala. At sa tunay ho, ay first time lang din namin atry yung kaldereta sa isda. Kapag rin nagustuhan namin, dapat talaga may pa-yes ay doon na bukas. Hala, napaka-excited. Ang nakakatuwa pa nga ni ho din mga kamangyan, hindi baga sobrang tinik. Pero yung banguso, kahit matinik yun, ay talaga yung paborito din namin. Lalo na yung taba nun, ay talaga namang gagawan kami. Dahil nga yung isda ng mga kamangyan, syempre may mga tinik-tinik pa din yan. Lalo na dun sa may bandang gitna, yun yung makakapal yung tinik. Parang kapag nakalunok ka ng isa Goodbye Philippines, balang ginawa nga ni ho dyan ni tatay mga kamangyan ay side by side. Wow, side by side. Kinuha niya yung pinakang laman, tapos syempre iniwan dun yung tinik. Tapos ginayat-gayat ko lang yan, nung katamtaman lang na size, yung parang pang-karne. Pang-kaldereta, pang-adobo, yun yung mga gayong luto. Habang nagagayat nga niya ako din ni mga kamangyan, ay sabi ho ni na kuya, ay parang ang sarap daw magliguan sa ilog. Kasi ho, syempre nakita ring isda, parang ang sarap daw mag-ihaw. Ay pwede naman ho, gawa ng may malapit din na ilog. Ang kaso nga nila, ang pagkainit-init naman at gawa ng tanghali na. Kako ho, ay bukas na lang kami magliguan sa ilog. Gumising na lang sila ng maaga. Alam nyo, malapit na akong gumawa ng sariling ilog din malapit sa kubo. Para hindi na yumakag aring mga ari kung saan-saan. Aray medyo natagalan din nga niyo ako sa pagagayat din ni mga kamangyan. Gawa ng malaki-laki ho talaga aring isda. Medyo napaisip na naman nga niyo ako kung bakit nga ni hindi pinagayat ari doon sa palengke. Ay sabi naman ho ni na dati, kaya hindi daw ho pinagayat. Gawa nga ni ho na hindi pa nila alam kung ano nga ni yung luto na agawin din. Aba, ay tama din naman yung palusot nila. Salamat. Ayan, bali ganyan ho yung itsura mga kamangyan at kitang-kita nyo naman, sobrang sariwa. Dati rin na pala mga kamangyan, nung high school ako, gustong-gusto na ni nanay na turuan ako paano mamalingki. So, yung pagbili ng isda, yun yung sobrang hirap na hirap talaga ako. Gawa ng gusto ng nanay, syempre yung sariwa. Kaya na nga naman nung itanong ko doon sa nagatinda kung yan ay sariwa, ay baka naman ma-offend. Kaya turo ni nanay, tingnan daw yung sa mata, tapos pindot-pindutin daw yung isda. Aba, pindot-pindutin, ano yung cellphone? Tapos tingnan daw yung kulay, ganyan-ganyan, wag daw magpadala doon sa ilaw doon. Gawa ng minsan, pag tingnan mo, sariwang-sariwa talaga. Tapos pagdating sa bahay, yung itsura ay parang nung nakaraang buwan pa. Aray, kaya ko nga yung mahugasan na rin isda mga kamangyan, ay nilagyan ko lang ho ng asin at saka ho paminta. Gawa ng ang unang agawin din ay aprituhin muna. Para ho syempre, kapag niluto natin mamaya nung pangkaldereta na, ay buo-buo yun naman, hindi man maghiwa-hiwalay. Huwag hiwa-hiwalay. Maganda din ho yan mga kamangyan na napiprito muna para ho mas masarap. Kasi syempre, alam nyo naman, prito pa lang ay okay na talaga pang ulam na yan. So mamaya din, madali nang magluto kasi nga ni, luto na yung isda. So alagyan na lang yan ng mga pampalasa. Huy! Napag inaprito ko nga ni huyaan dyan mga kamangyan, arin naman nung sinanay at saka si Ate Shane, ay nagagayat ho din ng mga kailanganin doon sa pagluluto ng kaldereta. Talaga namang napaka-arte, dinesignan pa yung carrots. Sorry. Giliw na giliw nga ni ho kami magluto din ni mga kamangyan. Gawa ng mas madali na ho kumpara before. Hindi ho kasi sa pinagpatayuan namin ng kubo ay pasok na yung tricycle, motor, o kung ano pa man sasakyan yan. Airplane. Doon kasi sa dati namin napaglutuan, doon sa kubo, doon sa gitna ng bukid. Mahirap po talaga, gawa ng maliban sa malayo sa kalsada. Talagang galakad ka, makakuan ka pa ng tulay, matawid ka pa ng tulay, ng sapa. Galakad ka pa doon sa gitna ng palayan, mainit man yan umaulan. Minsan halos madapa-dapa na, madulas-dulas na, gawa ng mga putik-putik. Sobrang hirap po lalo na kapag ang dami naming alutuin, gawa ng ang dami naming bit-bit. So lahat kami, kahit sina Lula, sina nanay, may bit-bit yan papunta doon sa bukid. Kailangan kasi namin magtulong-tulong. Kasi hindi lahat kaya ni tatay, ni Kim. Tapos unti pa kami noon, diga, ilan lang kami kasi wala pa nun sina kuya. So ngayon, madali na kahit gaano pa kadami ang alutuin eh, kahit gaano pa kalaki yung isda. Balik konti lang naman yung mga ginayat nila din yung mga kamangyan, yung carrots, yung patatas, tapos aring bell pepper. Ang nagatuloy din pala nung inaprito ko mga kamangyan ay aring nga yung si Kuya Bunjing.
natin. Kailangan kasi nabantayan yan, balibaligta rin para nga ni ho maluto ng maayos, hindi man masunog. Ang kaso nga nila ang ho, aring lalaking are, lalaking are, parang napasarap yata sa pagchichismi, sa pagkukwentuhan, o kaya naman ay pagtingin-tingin din sa paligid. Kasi pagtingin ko rin doon sa inaprito, nangingitim na yung gilid. Salamat! Medyo marami-rami nga ni ho, mga kamangyan, gawa nga ni ho na malaki yung isda. Medyo malito kasi yung aming kawali din, kaya hindi namin maluto ng madamihan. Sabi ko pa nga ni ho, dapat doon na lang kami sa Tulyasin nagprito para isang salangan lang. Tapos na agad. Pero mga ilang minutes lang din naman ho yung inintay mga kamangyan, gawa ng syempre, mabilis din nung makaluto yung uling. Tapos doon sa pinagprituhan ng isda, doon ko na rin nilagay aringani hong carrots. Nido kasi yan na medyo prito-prituhin ng very light para ho, hindi ho madurog kapag nagluto na ho tayo mamaya ng kaldereta. Saglit lang naman, huwag nyo namang apaka-prito-prituhan ng bonggang-bongga. At gaya ho nung ginawa ko doon sa carrots mga kamangyan, gayon lang din ho yung agawin din sa patatas. At alam nyo na yan mga kamangyan, tuwing magaluto talaga ako ng mga ganyang mga kaldereta. Naprito ko ho talaga ng very light yan nga yung carrots at saka patatas. After ho nun ay di ayan sa wakas makakapagluto na ng kalderetang isda. Huy! Una nag-isa ho muna ako diyan ng bawang, saka ko ho sinunod aring sibuyas. Dinamihan ko na nga ni ho ng bawang at sibuyas diyan para ho mas masarap, mas malasa. Malay nyo maglasang karne na talaga yung isda. Hala, lagay na rin na pala ako diyan na rin nga ng sili pero hindi na sobrang dami para hindi sobrang anghang. Kasi alam nyo na baka hindi makakain si Maring Lourdes. Naglagay na rin na pala ako din ng tomato paste, konti hong tubig. Depende ho sa inyo kung gaano kadami. Tapos syempre aring liver spread. Gusto ho namin na nagalagay ng ganyan pampadagdag ho ng lasa. Kasi napakuluin lang huyaan ng kaunti diyan. Huwag na hong aiwanan gawa ng baka mamaya maiganay ang tubig dyan. Nung kumulo-kulo na nga ni ho, saka ko naman nilagay arihong patis. Kasi syempre ang bida, arihong pritong isda ay for the go. Depende naman din ho sa inyo mga kamangyan kung anong isda yung gusto ninyong gamitin. Pero perfect talaga aring gulyasan. Maya-maya ho, sinunod ko na rin ilagay diyan aring anihong carrots at saka patatas ay for the go. Nilagay ko na rin ho din aring bell pepper at syempre ang pampadagdag ng sarap at kulay arihong jolly corn. Dinamihan ko na ho talaga gawa ng gustong-gusto huyaan ng mga kapatid ko. Alam nyo, sa sobrang dami nito, parang nalulunod na yung isda. At ayun nga niyo mga kamangyan, after ilang minutes, sa wakaso ay naluto na rin aring kalderetang isda at alam nyo na, hindi na kami makapaghintay. Kaya ako tayo makakain na. Dinamihan ko na nga niyo yung paglalagay din ng mga kamangyan dahil for sure na kung mapaparami na naman yung kain ng mga are. Sa nga nila ang ho, nakailang papak na sila ng isda. Feeling ko nabawasan to ng mga 20 pieces. Huy, 20 pieces! At kapag ano yung mga kamangyan, ay nakoy, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan nyo na kumain din ay for the go. Kung natikim pa nga nila ang ho namin din mga kamangyan, ay nagustuhan na ho agad namin. Grabe, buhat bangko. Pero legit mga kamangyan, masarap ho talaga. Maganda din nga niyo kasi kapag kunyari gusto mo talaga nung lasa ng kaldereta, tapos nagaiwas-iwas ka sa karne, so pwede mong gamitin yung isda. Natuwa din nga niyo ako din mga kamangyan, gawa ng kahit anong pamangkin ko, ay nagustuhan din ho are at ayan nga niyo at inapapak-papak pa. Feeling ko mamaya may magatry na agad yan magluto ng minudo, ng apritada, tapos hindi na karne yung gamit, isda na. Sa bagay, pwede din naman yung gayong kanya-kanya na lang ang diskarte kung paano nyo yan apasarapin. Basta samahan nyo na lang ng pagmamahal. Uy, grabe na maka-uwi. Pero ayun mga kamangyan, legit, sobrang sarap talaga na parami yung kain namin din. Hindi siya naging simpleng isda laang. Para ka talagang kumain sa mamahaling restaurant. Uy, grabe naman yun. Kung hindi pa ako kayo nakakapag-try ng garne, ay itry nyo na ho. Ay for the go. Kinabukasan ng mga kamangyan ay maaga nga ni ho kaming bumiyahe para nga ni ho pumunta doon sa ilog na gusto naming liguan. Kaso nga nila ang ho, biglang sumama yung panahon. As in talagang parang may bagyo na gayon ta sobrang dilim ng paligid. Hindi na nga ni ho namin alam kung atuloy pa ba gagawa nga ni ho na medyo malayo-layo ari doon sa amin. Baka baga mamaya pagdating namin doon ay wala pala, sarado, malabo yung tubig. Sa ipanganiho namin din parang masarap na magkulong sa kwarto, kumain ng sopas, magmuni-muni, matulog. Halos nasa 2 oras nga niho yung biyahe namin mga kamangyan. Tapos nung medyo papalapit na kami, ayan na yung ulan. Tapos medyo naliwanag na rin yung paligid. Kaya nabuhay-buhayan kami ng loob. Pagkarating nga niho namin din mga kamangyan, tuluyan nang nawala talaga yung ulan. Tapos ayan, malinaw yung tubig. So makakaligo kami ng bunggang-bungga. Sabi ko naman din sa inyo mga kamangyan, nahihilig na ho talaga kami na ganyan, magligo-ligo sa ilog, mamasyal. Dahil nga niyo, tagal namin na gustong gawin yung mga yan. Ang kaso nga nila hindi kami kompleto, may mga sari-sariling trabaho. So ngayon nahawak namin yung mga schedule namin. Syempre, gawin na namin yung mga bagay na gusto namin. Yung mga pamangkin ko rin nga niyo mga kamangyan, nahihilig na rin sa ganyan. Lagi nang excited. Parang kada linggo gusto lagi ay maligo sa ganyan. Kasi nakakawala talaga siya ng pagod mga kamangyan. Tapos parang after niyang ganado ka na ulit na magtrabaho. Kaya minsan kapag feeling namin tamad na kami sa buhay, pagod na, bigla na lang kaming gaya kagan, tara sa ilog, tara sa dagat. Kasi kahit hindi naman gumastos ng malaki, kahit hindi naman sa Boracay, sa Palawan, kahit yan lang sa mga libreng ilog, libreng dagat, okay na yun, basta kayo ay magkakasama. Dito nga niyo mga kamangyan, wala na kami halos dalang pagkain. Gumawa na nga nila ang ako diyan ng pang merienda na madali lang ang gawin. Para kahit paano ay may makain kami din. Kasi syempre, yung pagliligo-ligo diyan ay hindi din kompleto kapag walang pagkain. Kasi iba yung gutom kapag nagaliguan sa mga ilog. Ay kahit nga ni Huto yun, ay sobrang sarap sa panlasa. Huy, sobrang tawang-tawa nga niyo ako din mga kamangyan. Gawa ng mga kapatid ko din ay grabe na bagang magtulakan din sa ilog. Pakinggan nyo talagang yung tawa ko diyan ay parang wala nang bukas. Hala. Ganyan talaga yung mga nakakamiss mga kamangyan. Alam niyo yung tipong hindi nyo na talaga
talaga kailangan gumastos ng malaki para lang makapag-enjoy, ganyan. Kami nga niyo makakita lang ng ilog, parang nachichill na agad, masaya na. Kasi kapag garning nagaliguan nga ni kami mga kamangyan, feeling namin mga bata pa kami. Basta gayon yung feeling. Enjoy namin. Para kaming nabalik sa pagkabata na mga nagalaro-laro diyan. Kaya kayo rin mga kamangyan, kapag nagka-time kayo, ayan, try nyo din yung mga garning bagay. Ay, for the go. So, ayun mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at sharing video, ano? O, hanggang dito na lang ang ating video. Tako'y matago muna at baka ako naman yung itulak din eh. Bye-bye, love you. Huy.